Paano ba kumuha ng vaccination certificate o yellow card na kailangan sa pagbiyahe abroad? Pag-usapan natin yan sa serbisyo ngayon kasama si Dr. Neptali Labasan, Senior Medical Officer ng Bureau of Quarantine. At pwede rin po kayong sumali sa ating talakayan. I-post lang ang inyong mga tanong o komento sa ating Facebook Live. Magandang hapon po, Dr. Labasan. Magandang hapon po, ma'am. Una po muna, pakipaliwanag sa amin, ano ba itong yellow card? Saan po ba yan ginagamit at sino ang kailangang kumuha niya? Unang-una po, ang yellow card or International Certificate of Vaccination ay nariyan na po mula pa po noong 1933. World Health Organization po ang nagpasimula po niyan at mula po noong 1933, meron na po tayong ICB. Ang nakalagay po rito noon ay yung yellow fever, smallpox, cholera. Kailangan, ang tinatawag po niyan ay it's a travel document. Kaya pag magta-travel ka ho, lalo na sa mga lugar na sa Africa, sa South America na inherent yung yellow fever, ganyan, o kailangan may cholera, ito po isa sa mga travel document na hinihingi ng bansang pupuntahan ninyo. Naalala nyo po noong 2019 nung nagkaroon po tayo ng wild polio, yung mga bansa ho na destination ng mga OFW po natin, ni-require po nila na magkaroon sila ng ICB sa polio. Kaya nagpuntahan ho rin lahat ng mga kababayan natin sa bureau noong 2019. Hanggang ngayon po may mga bansa pa rin na nagre-require na ICB sa polio. Kung minsan naman po, tuwing Hajj, nire-require din po ng WHO na magkaroon sila ng bakuna sa meningococcal at saka sa flu vaccine. Yun din po, inaano rin po natin sa yellow card. Yan po, ito po ay hindi na lang sinasabi mandatory para sa travel mo, pero tanungin po ninyo yung mga country of destination ninyo kung kailangan ng ICB. Doon ko kayo magpunta po sa atin sa Bureau of Quarantine para makakuha ko ng ICB. Mm-hmm. So ang ibig niyo pong sabihin, Dr. Labasan, hindi po siya parang, gayon kasi ang iniisip ng marami, required siya for overseas Filipino workers. So hindi po, depende po kung saan pupunta yung mga OFW. Ganun po ba? Yes po, pero usually po, karamihan po sa OFW po natin din, nire-require din po ng bansang pupuntahan nila na meron silang isang certificate of vaccination. Yung ICB po, yan po recognized ng ng 196 member state ng WHO. Ang yellow card po quarantine lang po ang nagre-recognize ng WHO na nag-i-issue ng ICB. Kaya po kapag kailangan po ninyo, ngayon po wala pa pong ibang single na authority or regulatory body magbibigay na ICB, inaakuho muna ng Bureau of Quarantine kung kailangan ninyo na ICB para sa COVID vaccine, ay magpunta po dun sa ating opisina sa Bureau of Quarantine. Okay, so OFWs mostly required. Paano po yung mga lalabas ng bansa, halimbawa magtuturista lang or bibisita sa mga kamag-anak sa ibang bansa? So yan po, pwedeng required sila, depende kung saang bansa sila pupunta, ganun po. Iyon po ang sinasabi po namin, opo. Kung kailangan po, kaya pag pupunta kayo sa bansa na yon, tanungin po ninyo kung kailangan nila, saka sila magpunta sa amin po para magkaroon ng ICB. So kahit for tourist lang or hindi lang po employment, kahit magtuturista, ganun po? Yes po, ma'am. Yes po, yes po. Ngayon po pag-usapan natin, Dr. Labasan, ano naman po yung proseso sa pagkuha nitong yellow card o ICB? Ang ICB po natin ngayon naka-online booking po. May BOQ online booking system po tayo. Kaya hindi po kayo pwedeng magpunta lang ho dun sa atin sa opisina na hindi ko kayo nakabook. Dapat to online ng booking ninyo. Meron ho tayong BOQ PisoPay, .PisoPay. Yun po ang buksan nyo sa inyong mga internet, lalabas po yung online booking natin. Doon po, isa-isain ho natin doon. Pag nabuksan nyo po yun, meron naman pong guide para turuan kayo paano gamitin, step-by-step na guide. Pero yun pa pagka nabuksan nyo na po yun, may nakalagay din ho kung anong location,
Kasi pwede yung sa NCR, kung asan kayo, kung sa NCR ba gusto ninyo, sa Luzon, sa Visayas o sa Mindanao. Kasi po meron na sa NCR ho, pwede yung ngayon sa main office po natin sa Maynila, o pangalawa po doon ho sa ating sa MOA, pwede rin kayo magpunta, magpa-schedule doon. Doon po sa ating probinsya, kung i-click nyo yung probinsya, sa Luzon, meron tayo sa Batangas, sa Bataan, sa Subic, sa La Union, sa Legazpi at sa Lawag. Sa Visayas po, Cebu at Iloilo. Sa Mindanao, meron po tayo doon Davao, Jensan at CDO. Kapag na-click nyo na po yung location ninyo, magbubook po kayo kung anong appointment, kung kailan nyo po mas mabuti para sa inyo, kung anong araw. Nakalagay po doon, ilalagay nyo kung anong araw at saka kung anong oras. Tapos may lalabas o second step po noon, tatanungin kung anong services yung gusto nyo. Kung gusto nyo bang magpa-certify, kung gusto nyo magpabakuna ng yellow fever, o gusto nyo magpabakuna ng polio, o magpapalit ng card. Ilalagay nyo po doon sa services, certification po. Pagkatapos po yung mapili yung certification, mamimili po kayo kung anong date or time ang gusto ninyo para po pagpunta ninyo po doon, meron na ho, hindi na ho tayo magsisiksikan na sabay-sabay pupunta. Alam nyo na ho kung anong araw kayo, nakasked, okay, at saka anong oras, pwede 8 to 9, 9 to 10, 10 to 11, ganun po. Pagkatapos nyo pong mailagay po yon, meron susunod po doon na step, yung personal info po ninyo. Lalagay yung pangalan, ang address ninyo, kung saan kayo nagpabakuna, kung anong LGU yung pinagpabakunahan nyo, nakalagay po doon. Tapos po, ang bayad po nito ay nasa 370 pesos po. Pagka nakapagbayad na po kayo, mabibigyan po kayo ng appointment confirmation. Yung may papel na lalabas, may ano pong lalabas sa screen na nakalagay po doon na kunyari po October 15 or 9 a.m. ang schedule nyo para pag dumating po kayo doon sa kung saan kayo magpapagawa ng certificate of vaccination, nakalagay na ngayong araw po, ngayong oras kayo nakaschedule. Ano po? Dr. Labasan, ano po ang requirements pag login nyo? Kailangan ba i-upload nyo yung ID, tapos yung mismong vaccination card nyo from yung LGU, yung flight details? Ano po ang dapat na i-prepare? Hindi pa naman ho nyo. Yung mga yun po, yung card, tapos isang national ID katulad driver's license, ganyan. Yung mga yun po, dadalhin nyo po yun pagka pupunta na kayo doon sa satellite clinic na pupuntahan po ninyo. Yun ang papakita po ninyo mismo. Pero doon ho sa online registration, meron lang ho kayong sa personal info, ilalagay lang po doon kung saan LGU, tapos kung anong lot vaccine yung nakalagay doon sa inyong card. Pero yung mismo hindi nyo ho kailangan i-online na i-print. Dala-dala nyo lang po siya pag nandoon na po kayo sa clinic mismo. Mm-hmm. Tapos doctor, ano po ba yon? Kailangan meron ka ng flight or paano kung gusto mo lang kumuha just in case po paalis ka na? Dapat ba ipakita mo mismo na malapit na yung flight mo? Hindi naman po ganun, pero yun po ang pakiusap po namin sana sa Sanbayanan na kapag wala pa naman po kayong flight in the next few weeks, next few days, wag po muna tayong kumuha kasi nakukuha natin yung slot ng mga kailangan nilang umalis talaga kasi medyo ngayon, katulad ngayon, yung booking nagpo-fully book na kaya panawagan po ng bureau sana kung hindi naman po kayo aalis pa ng bansa muna, wag muna kayo magtungo sa opisina, wag pa muna kayo magpa-book. Kung kailangan lang po, yun po yung magpa-book po sana muna. Kasi mas importante sa mga trabaho ng OFW po natin dahil mas sila po yung nire-require ng kanilang kanilang agencies. Tama, pag-usapan po natin yan kasi marami nga pong nagsasabi na fully booked na nga daw hanggang November. Dr. Labasan, mamaya pagpapatuloy po natin ang diskusyon sa pagbabalik ng Newsroom ngayon dito lang sa CNN Philippines.
Kasama pa rin natin sa serbisyo ngayon si Dr. Neptali Labasan, Senior Medical Officer ng Bureau of Quarantine. Pinag-usapan natin itong mga yellow cards or yung mga international certificate of vaccination. Ito si Journey Longayan, ito nga yung binanggit, sabi niyo na rin kanina, no, medyo puno na yung slot. Sabi niya, paano po ito sir, November pa ang next na schedule, napakatagal naman daw noon. Ano pong ginagawa natin para maayos po yan? So August, September, October, November, so 3 months pa bago sila ulit makaschedule? Mama, yun nga po ang ating ginagawa ng paraan po ngayon. Kaya po ang Bureau, kasi nga dito sa Metro Manila po, yung main office lang po natin, tsaka sa MOA, yung satellite office natin na available po ngayon. Pero by Thursday po, magbubukas na rin po tayo sa North EDSA. May pop-up clinic po tayo doon na pwede na tayong doon din madadagdagan po yung mapag-schedulean. Tapos by next week po, yung pong sa Eastwood po natin, tsaka yung McKinley, magbubukas na rin po tayo. Yun po ang pwede natin gawin na talaga spread out, na mabuksan yung mga satellite clinic para makapagpa-register pa na mas marami yung mga tao. Kasi po hindi rin po natin talaga pwedeng padamihin ang husto sa isang lugar dahil may distancing nga po tayo kasi nasa ECQ po tayo. Hindi po pwedeng maglapit-lapit yung mga tao, kaya ang ginagawan po namin ng paraan na maglagay kami sa iba't iba na mas maraming satellite clinic. Yun nga po, nabanggit ko po kanina na sa Thursday, sana magbukas yun sa North EDSA natin. Tapos next week po, 2 po sa McKinley Hills at sa Eastwood po. Yun po. Po yun, magbubukas po kayo ng additional slots online. Paano yung kailangan na po umalis? Halimbawa, bigla ang na-move yung flight nila na in 2 weeks, aalis na sila. Wala na nga pong schedule online. Pwede po ba yung mag-walk-in sila tapos pakita nila, ito na yung flight nila? Ganun po. Wala po tayong, yun po ang inaano po natin ngayon kasi hindi naman po natin pwedeng sabihin po niya sa nauna nakapagpabook sa kanya na pwede ba yung slot mo ibigay mo na lang sa akin. Kasi nga po kaya po nag-ano ho tayo. Kaya ang pakiusap nga po natin ngayon sa kanila, yung mga hindi naman po kailangan mag-travel pa immediately, wag po magpa-book kasi doon ho tayo nagkakaroon pa ho ng problema. Kasi tulad ho yung ano lang natin sa sa MOA po experimental lang po yun noong July 15 na para ma-decongest lang ho yung main office din. Tapos yun nga po, nakita namin talagang pinuntahan din ng tao. Kaya yun ang ginagawa ho namin na nakikipag-usap kami doon sa mga mall giants. Mabuti naman po at nag-ano ang SM tsaka Mega World. Sabi, sige, bibigyan namin kayo ng spasyo sa aming mga malls para makatulong sa inyo. Kasi alam naman din nila po. So doctor, mag-o-open na po kayo ng additional slots dahil magtatayo po kayo ng parang satellite clinic. So pag punta nila online, may additional slots na po. Hindi na po November ang available. Ganun po ba? Opo, ganun po yun. Kasi bago pa lang. Okay. Kasi pagka mag-online registration ka, pipiliin mo na lang talaga kaagad kung saan ka, kung sa main office, sa MOA, ganun po. Ngayon, pag may nagbukas may slot ho na bago para doon. Okay. Yung nabalita po dati na hindi po tinatanggap sa Hong Kong itong ating mga yellow cards dahil nga daw po walang single source. So parang wala kasi tayong database pa naremedyohan na po ba yan? Paano po mag-i-issue ka nga naman ng yellow card tapos hindi tatanggapin ng bansang pupuntahan mo? Ayun nga po ang ano natin, isa nga sinaano po nila, naisip nila kaagad noon na Bureau of Quarantine ang pwede magbigay sa kanila. Kasi nga po, yung ICB o yung yellow card po accepted ho lahat ng po yan, ng member state ng WHO. Kaya mas nakalalamang po, malamang karamihan nga po na pupunta ng Hong Kong, nagpupunta ho sa amin. Wala naman pong bumabalik na sinasabi nila na kapag yung ICB namin ang ginamit nila papunta ron, nagkakaroon pa rin ho ng problema. Malamang po ina-accept rin siguro po ng Hong Kong. Ito po, pareho po ang tanong or comment ni Cesar Serrano at Chit Abundo. Bakit daw po may bayad? Bakit hindi na lang daw po libre?
Sabi Simulat rin sa po pool yan ng naman ibang po, siyempre senators, I think. meron Oo. pong personnel, meron pong nagtatrabaho na babayaran po. Tsaka yung online po kasi, kahit saan naman po, di ba pagka kukuha ko kayo ng sa sabihin po natin sa expressway, kapag magpapalagay ka ng card, di ba meron ho tayong tinatawag na convenience fee. Fee, opo. Simulat sa pool po, maski noon pa ho nung araw, may bayad na ho talaga ang yellow card. Kasi yun pong nagiging source of income po ng Bureau of Quarantine kasi income generating rin po ang Bureau of Quarantine. Pero kung sasabihin po ng national government na iaano po nila, ibaback nila, edi ganun po ang mangyayari po. Parang Pero isa-subsidize sa na po. ngayon po, source Oo. of income po ng office yun. Dr. Labasan, ito po, mungkahin na rin to before ni Vice President Leni Robredo at may nagsabi na rin dito na, ito si Sandy Sebastian, netizen natin, bakit daw wala na lang vaccination, yellow card agad after the second vaccination, after the second dose? Hindi po pwede gawin yon? Kasi po, sabi nga, after the second dose po, di ba hindi pa naman po kaagad-agad na fully vaccinated ka. Di ba meron pa kung 2 weeks after 2 mo ng weeks, second okay. vaccine. Saka ka pwedeng sabihin fully vaccinated. Yun po. Ang difference po kasi nung nagpapabakuna ho dun sa ng yellow fever sa amin, kami ho mismo yung nagbabakuna. Tayo po ngayon naumpisahan na po natin kasi na lahat ng LGU nagbibigay po ng vaccine, kaya doon na lang po kami tumitingin, nagbe-base yung binigay po ng LGU na certificate of vaccination. Pero meron po rin naman pong ginagawa ang DICT at ang DOH para dun sa digital vaccination card. Pero hindi ko alam kung kailan ila-launch po nila yon. Titingnan po natin kung tatanggapin po ng WHO na yun na po ang forward po natin, hindi na po yung hard copies. Hindi po natin alam ko. Pero hanggat wala po yun, eto po muna yung gagamitin natin pang international travel. Okay. Maraming po salamat sa inyong panahon, si Dr. Neptali Labasan, Senior Medical Officer ng Bureau of Quarantine.